Guys, magre-reaction video tayo ngayon sa video ni Arvin Pulo TV. So, let's go. Mga pinaka-isolated na mga isla at lugar sa mundo. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Mula sa islang Nitibo ang mga nakatira na kapag binisita mo ipapatayin ka, hanggang sa may sinumpang nayon kung saan 35 years old lang ang pwedeng tumira. At ilan pa lang yan sa mga pinaka-isolated na lugar sa mundo na tatalakayin natin sa video na ito. Kaya naman sit back, mag-relax at mag-subscribe para maging updated ka naman sa mga daily uploads naming ginagawa. At simulan na agad natin. Unang bira, alam mo ba na may nag-iisang bansa na hindi tinamaan o walang naging kahit isang kaso ng COVID-19? Oo, meron ito. At ito ang bansang Nauru. Ito ang pinakamaliit na republika sa mundo. Meron lang itong 21 square kilometer na sukat. Mas maliit lang ito ng bahagya sa bayan ng Carmona sa Cavite. At bukod sa record na yan, naitala din ng Nauru bilang merong pinaka-lowest na bisita sa isang taon. Umaabot lang ng 200 na katao ang nabisita rito taon-taon. Ang isa sa mga dahilan kung bakit wala ditong nabisita ay dahil sa kasaysayan ng lugar. Ang European ay nakadiscovered ang phosphate deposit dito. Yan naman ang resulta ang dating magandang isla ay napalitan na tuloy ng malawak na minahan. At nang naubos na ang phosphate reserve ng isla noong 1990s, ay tuluyan na ngang nasira ang pinaka-isla. Ito'y dahil ang mga naiwan sa minahan ng siyang sumira ng dahan-dahan sa environment. Sa ngayon ng Nauru ay hindi na maayos. At 80% na ng isla ay nababalot na ng mga limestone. At bukod ba dahil din sa pagmimina ay nakontaminate na rin ang tubig sa lugar at sinira nga nito ang mga sinaunang coral reef. Grabe no? At ngayon lipat tayo sa isa pang isla. Ito ang isla ng North Sentinel, kung saan ang mga nitibong taong nakatira dito ay naka-isolate na sa loob na ng 30,000 years. Sakop ito o kinokontrol ito ng India. At kung magtatangka kang pumunta dito ay huwag mo nang ituloy dahil papatayin ka nila. Sa katunayan inaatake nila ang kahit na sinong nagtatangkang pumasok sa kanilang isla. Noong 2018 nga pinatay ng mga North Sentinelli ang isang Amerikanong turista na bibisita lang sana sa kanila. Ang 26 anyos na si John Allen ang tinutukoy ko. Binayaran niya ang mga mangingisda para dalhin siya sa pinaka-isla. Binalaan na siya ng mga mangingisda pero hindi siya nakinig. At dahil dito pagtungtong niya sa isla walang sabi-sabing pinatay siya ng mga pana at palaso ng tribo. At sa kabilang banda, miski ang ilang mga katutubo mula sa ibang isla ay takot sa North Sentinel. Ito'y sapagkat hindi talaga nila maunawaan ang wika ng mga Sentinelis, kaya hindi sila makausap ng maayos. Ganun pa man noong 20th century ang isang antropologo na si Trinok Nat Padit ay naglaan ng dekada para aralin at kausapin ng tribo. Nagpapadala nga siya dito ng mga buko at prutas bilang regalo. Kaya naman noong 1991, nagkaroon na nga siya ng personal na kontak sa mga ito. Kaso ang problema di niya maunawaan ang lengguwaheng ginagamit nila kaya di niya ito makausap. Hanggang sa ang isang batang lalaki ay sumenya sa kanya na pupugutan siya dito ng ulo. Kaya naman noong 1996, tinigil niya ng pagbibigay ng mga regalo. At dahil din dito ang Indian Navy naglunsad ng buffer zone kung saan para hindi na ito bisitahin pa ng kahit na sino mang tao. Grabe no? At ngayon pagkatapos dyan tumungo naman tayo syempre sa North Korea kung saan napasama nga ito bilang pinaka-isolated na bansa sa mundo. Nang matapos ang Korean War about 70 years ago, ang Korea ay nahati sa dalawa at tinawag nga itong North at South Korea. Ang North Korea ay naging komunista at talagang sinarado nga nila ang kanilang koneksyon sa iba't ibang mga bansa. Ayon sa Vox, magkakaroon ka lang ng sariling computer sa North Korea kung bibigyan ka ng permiso ng gobyerno. At magkaroon ka man ng sariling computer dito, bilang lang din ang ma-access mo at lahat yan kinokontrol pa ng gobyerno. Madalas din panay papuri kay Kim Jong-un ang makikita mo sa mga website nila. At talaga namang hati o di pantay ang buhay ng mga tao sa North Korea. May mga elite o mga mayayaman na under pa rin kay Kim at meron din namang sadsad sa kahirapan na inaalipin naman ni Kim. At noong 2020 nga ayon sa Sky News, inutos ng kanilang leader na si Kim na ibigay na sa gobyerno ang kanilang mga alagang hayop para pamalit sa mga baboy na karne. Dahil nga ito sa kakulangan ng kanilang mga supplies. At napakalimitado rin ng international travel dito. At lahat ng magtatangkang pumunta sa North Korea ay dadaan sa napakasusing proseso. Kapag US at South Korea ang passport mo, di ka pwede sa North Korea.
Dahil ang tingin ng North Korea sa dalawang bansang ito ay mortal nilang kaaway. Kaya naman kalimitan sa mga turista ay nagmumula talaga sa may China dahil kakampi nga nila ang bansang ito. Ganun pa man ayon pa sa balita, nung nagtapos ang Korean War halos 300,000 mga tao ang nakatakas sa North Korea. May mga ibang hindi pinalad at nang mahuli pinagtrabaho sila sa mga labor camps. At hanggang sa ngayon kapag tumakas ka dito, ay babawian ng gobyerno ang pamilya mo at silang ipapadala sa mga labor camps. Oo, tama ka. Nakatrap hanggang sa ngayon ng mga tao dito sa malagim at malupit na mga kamay ni Kim Jong-un. At ngayon tumalo naman tayo sa North Africa. Ang Siwa ay napabilang din sa pinaka-isolated na parte ng Ehipto. At bagamat parte sila ng Ehipto, ay meron silang sariling wika at kultura. Lugar ito na pwede namang bisitahin pero napakahirap marating. Para makapunta ka sa may Siwa, kailangan mong sumakay ng bus mula sa Cairo na may 12 oras na biyahe. At ang mga dadaanan nyo po dito ay panay mga bangin. Pero sa mga nakalipas na taon, parami na ng parami ang dumadayo dito. At nagte-trending na nga ito sa Instagram. Paraiso ito na nakatago kung matuturing. Napakalinaw ng tubig dito at napakayaman nga lang sa asin. Oo, sa sobrang daming asin ng tubig dito ay lulutang ka dito kahit hindi ka mag-floating. At ngayon kung nag-e-enjoy ka na sa mga gala natin ay puntahan naman natin to. Welcome sa may Itokortormit sa Greenland. Nasa lugar na ito ang pinaka-isolated na hotel sa mundo. Wala din ditong mga sasakyan at pati mga phone signals. Kaya naman kokonti lang talagang mga nabisita rito. Ang Greenland din ay meron lang din kokonting population per square meter. At maniwala ka man o sa hindi, 56,000 lang po nakatao ang mga nakatira sa Greenland. Sa may Itokortormit, ang mga nakatira dito ay merong access sa heater at sa kuryente. Merong wifi dito sa mga recreation area nga lang. At pwede ka ritong umorder sa Amazon at i-deliver naman nila sa iyo to gamit ang charter plane na nagpupunta lang sa Greenland isang beses sa kada 2 buwan. At ngayon kung gusto mo sa bandang dulo ay puntahan naman natin ang Alert sa Canada. Ito ang lugar na hanggang sa ngayon hindi pa rin tinitirahan ng mga tao. Kaya naman ginawa na lang itong base ng mga Canadian military. Ayon sa may 2018 data, 80 na katao ang narito. At may layo silang 800 kilometer mula sa pinakamalapit nilang komunidad. Grabe no? Kapitbahay mo may layo sa yung 800 kilometer. Sa kabilang banda, hindi lang isolation ang mahirap dito, kundi ang panahon din. Meron ditong 24 hours na sunlight kapag summer at 24 hours naman nakadiliman kapag winter. Dahil dito hindi ka rito basta-bastang makakapunta kung hindi sinala ng gusto ang kalusugan mo. Bawal dito ang merong mga karamdaman dahil talagang babawian ka rito ng buhay. Tuwing winter umaabot ng negative 50 degrees Celsius ang temperatura dito, kaya kung di ka prepare ay huwag ka na lang pumunta. At sa kabilang banda, dumako naman tayo sa may Summit Station, isa sa pinaka-remote research station. Oo, ang pinakamalapit ng kapitbahay ay ang Itokortormit. Pero sa kabilang banda, anong maganda sa may Summit Station? Ang kakaiba dito ay ang pinaka-bibihirang di karaniwang atmospheric optics. Sa ilang kondisyon nagiging parang 2 o di naman kaya 3 ang liwanag dito. Dagdag pang station ay nasa bundok kung saan may taas itong 3.2 km above sea level. Ibig sabihin safe ito sa mga polar bears. At ngayon, maiba tayo. Alam mo ba kung ano ang pinakamataas na lugar na merong nakatira? Kung hindi pa, eto siya. Welcome sa La Rinconada, isang remote na nayon sa Peruvian Andes. Ito'y nasa taas ng bundok na may taas na 5 km at halos lahat ng mga nakatira dito ay subsub sa pagmimina para lamang makakuha ng ginto. At dahil dito lumiit ang kanilang life expectancy na umaabot na lang ng 30 to 35 years old. 30 days naman silang magtrabaho, araw-araw nang walang pahinga. At kung minsan malas dahil wala silang nakukuhang ginto sa loob ng 1 buwan. At ang resulta nga nito, gutom sila. Ang mga tao kasi rito hindi binabayaran ng arawan para magtrabaho. Sa halip sa ginto lang talaga sila umaasa. With me. Umaasa. Sinubukan na itong kontrolin ng gobyerno pero ang mga nakatira sa lugar ay pinagbobomba nga sila ng mga dinamita para di sila gambalain. At ngayon ang isa pang remote location sa Latin America ay ang Brazil.
kung saan narito ang Snake Island o isla ng mga ahas. Ito na siguro ang pinaka nakakatakot na lugar sa mundo. Walang kahit na sino mang tao ang nakatira dito. Sa halip tinitirahan ito ng sobrang daming ahas. Meron ditong halos 4,000 lancehead pit vipers at iba pang mga pinaka-venomous snake sa buong mundo. Kung saan isang kagat lang nila sa tao, patay agad ang tao nang wala pang isang oras. At dagdag pa, sa kada 1 square meter ng isla ay merong ahas. So sa makatuwid, wala ka ritong lalakaran na walang ahas. Pero bakit ba nagkaroon ng maraming ahas dito? Sa katunayan, natural silang nagsidami. Ang sea level dito ay tumaas matapos ang huling ice age, kaya naman ang isla ay naging isolated sa lahat ng mga kalapit niyang isla. At ang resulta dahil di na nga siya pinupuntahan pa ng matagal na panahon, ay pinamahayan na ito ng mga sobrang dadaming ahas. Pinagkakain din nila ang mga hayop, especially mga ibon dito, hanggang sa magkanda ubos na nga sila. Sa kabila pa nito, pinagbabawal din itong puntahan ng mga tao. Ang tanging pinapayagan lang ditong pumunta ay mga scientifico na kinukuha ang venom ng mga ahas para gamitin para i-develop ang mga gamot na panglunas sa mga sakit. At ngayon kung tatawid naman tayo sa Atlantic Ocean, ay makikita mo rito ang Tristan da Cunha. Ito ang pinaka-remote group island sa mundo. Wala ritong airport at tanging barko lang ang pwedeng magdala sa iyo dito. Maayos ang buhay ng mga tao dito. Bukod lang nung 1961 nang kailangan nang mag-evacuate ng mga tao dahil sa pagsabog ng bulkan. Ganun pa man, bukod dyan meron pang balaki dito. Oo, kung sakaling umorder ka sa Amazon, 4 na buwan bago ito makarating sa'yo. At ngayon pumunta naman tayo sa may Bouvet Island. Ito'y kabilang sa pinaka-remote at di tinitirahang isla sa mundo. Ito na ang pinakamalayong isla sa lahat ng mga isla sa mundo. Napakahirap nitong puntahan. Wala ditong airport o daungan man lang ng barko. Isa kasi itong nature reserve kaya bawal itong puntahan. At kahit talagang pilitin mong makapunta, hindi mo rin kakayanin. Dahil napakalalakas ng alon dito at napapalibutan ng yelo ang isla. Kaya naman ang ginawa ng mga tao noon para makabisita ay naglayag sila malapit sa isla at nagpadala ng helicopter para makalapag sa bangka at helicopter na nasa bangka going to isla. At tanging mga researcher at mga scientifico pa lang ang nakakapunta rito. Noong 1970s, dineklara nga ito ng mga Norwegian government bilang nature reserve. At ngayon puntahan na natin ang pinakahuli at ito ang Point Nemo. Ito ang pinaka-remote place sa buong planetang Earth. Isa itong isla o mas kilala siyang bilang tuldok na nakalocate sa Pacific Ocean. Ito na ang pinakamalayong point mula sa mga lupa ng mundo. Ito'y may layong 2,688 km mula sa pinakamalapit sa kanyang isla. Ang pinakamalapit sa kanyang isla ay Ducie Island, Maher Island sa Antarctica at Moto Nui sa Eastern Island. At sa kabila nito kung tutuusin, ang pinakamalapit lang talaga sa kanyang tao ay ang mga astronauts na na-orbit lang sa mundo sa taas na 400 km. At dahil nga sobrang remote niya, ginawa na lang itong tapunan o bagsakan ng mga spacecraft at mga satellite na nanggagaling sa labas ng mundo. Mas safe kasi itong itapon dito kaysa naman pabayaan na lang ito sa may space. At ngayon, kung nag-enjoy ka sa mga islang pinuntahan natin, alin dyan sa mga yan ang gusto mong puntahan? Ikomento mo na yan sa comment section para malaman din namin. So yun na guys, sana nagustuhan nyo yung reaction video natin. Mag-comment lang kayo sa comment section kung ano yung masasabi nyo sa reaction video natin. Please like and share to my channel and subscribe my YouTube channel, Midlar TV. At i-subscribe nyo rin si Arvin Pulo TV. Peace.